Magandang araw po mga kababayan. Alam niyo po, itong pinag-uutos po ng Department of Interior and Local Government na kung saan noong isang araw po nag-announce na po ang ating kalihim ng DILG na si Secretary John Vic Remulla na kung saan ipinagbabawal na po ang mga taong nagiinuman sa tabi ng kalsada o sa gilid ng kalsada. Alam niyo po, sa akin, pabor po ito. Bakit? Papaano ako na hindi naman umiinom? May makikita ako, madadaanan ako sa isang liblib na lugar na nagiinuman. Di po ba medyo mag-aalangan kang dumaan? Matatakot ka dahil baka isipin mo, baka pag nalasing, iba ang gawin. O painumin ka na, hindi ka naman umiinom, mapilitin ka, mga ganun. Karamihan kababayan natin, mahilig mag-alok kahit hindi ka kilala. Alam nyo, napakaganda ng panukalang ito. Pangalawa, bawal na rin po maglakad sa kalsada ang mga tao na hindi nagdadamit. Alam nyo, napakapangit sa tao. Yung maglalakad ka sa kalsada, na para bang siga-siga ka, na may tato-tato ka, anong gustong palabasin? Astig ka. Kahit naman mainit, pwede ka naman siguro magdamit ng sando, hindi naman pinagbabawal yun. At maganda na rin yun, na ipagbawal yung mga ganyan. Kasi naalala ko nung panahon ni dating Mayor, Bayani Fernando, na patupad sa Marikina yan. Nasunod. Di po ba? Pangatlo po, bawal na rin po yung mga kabataan natin o yung mga minor de edad na gumala-gala pagdating ng alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Maganda po itong gagawin. Bakit po kamo? Para yung mga kabataan maiwas sa gulo, maiwas sa crime, at higit sa lahat, maiwasan na magamit sila sa criminality, yung mga kabataan. At dapat ang kabataan ay nasa loob na ng kanilang tahanan ng pagdating ng alas 10 ng gabi. Panghuli po, bawal na rin po yung tipo bang alas 10 na ng gabi, nasa kasarapan ka na ng inuman, tapos magbibidyo-video okay ka, okay po yun. Yan ipagbawal. Para naman po, yung mga taong natutulog na, nakatlapit ng tindahan, na kung saan ginagawa yung video okay, makapagpahamtahinga. Para kinabukasan, tila bang makapasok sila ng maaga at hindi sila nabibitin sa tulog. Tama ang sinabi ni Secretary Remulla, kung ayaw nyo matulog, magpatulog kayo. Kaya, approve sa akin ito. Itong ika nga disiplina sa lansangan para sa mas ligtas na bagong Pilipinas. Sabi nga, bago ka kumontra, bago ka magreklamo, sumunod muna po tayo sa alituntunin ng gobyerno. Walang problema. Pag nasa loob yung mga pader nyo, nasa loob yung mga bahay. Pero sa labas, sa kalye, public spaces, bawal na ang inuman. Okay, let's make that clear. Meron na tayong enhanced curfew ordinances para sa mga 18 years old and below. Pag hindi nag-aaral, hindi nagtatrabaho, proof of employment, of proof of education, kung nag-aaral kayo sa oras ngayon, pauwi kayo, bawal na kayo sa kalye. Sa ilalim ng pamumuno ni DILG Secretary Juanito Victor John Vic Remulla Jr., isang matapang na hakbang ang inilunsad ngayong buwan ang Safer Metro Manila Plan na makikipagtulungan ng Philippine National Police, PNP. Ang planong ito ay hindi lamang isang eksperimento sa loob ng isang buwan, kundi isang blueprint na kalaunan ay ipatutupad sa mga progresibong lungsod kagaya ng Cebu, Bacolod at Baguio at marami pang iba. Ang layunin, ibalik ang kalsada sa mamamayan sa pamamagitan ng disiplina. Isa sa mga sentron bahagi ng plano ay ang mahigpit na pagpapatupad ng Anti-Public Excitation Law. Malinaw ang mensahe, ang kalsada ay para sa transportasyon at paglalakad, hindi para sa inuman. Hindi pinagbabawal ang magsaya basta nasa loob ng sariling bakuran o bahay sa lansangan. Madalas nagsisimula
ang mga hindi pagkakunawaan, rambol at krimen na bunga ng kalasingan sa pag-alis ng alak sa kalsada. Tinanggal natin ang isa sa mga pangunahing mitya ng gulo. Ang Indians curfew 10 p.m. to 5 a.m. para sa mga minor de edad na walang naman pasok sa paaralan o trabaho sa mga oras na ito ay hindi hakbang upang limitahan ang kalayaan kundi upang protektahan sila. Ang mga kabataan na sa labas sa 10 oras ng gabi ay madaling mabiktima ng mga krimen o kaya naman ay nakakasama sa mga maling gawain. Ang ligtas na bata ay nasa loob ng tahanan kapag malalim na ang gabi. Kaakibat din ang Safer Metro Manila Plan ang pagpapairal ng pagiging sibilisado ng ating paligid, kaya ipinagbabawal na ang pagkakatoples sa lansangan kahit mainit ang panahon. Ang paghuhubad ng damit sa kalye ay hindi angkop. Ang simpleng pagsusuot ng sando ay pagpapakita ng respeto sa sarili at komunidad. Katahimikan sa gabi at kapayapaan sa ating mga kapitbahay. Nagpapahinga na ang layunin ng pagsita sa mga iingay o nagbibideo okay, kaya pagdating ng 10 p.m. dapat nang huminto ang video okay at iba pang maiingay na aktibidad. Ang karapatang mong magsaya ay natatapos kung saan nagsisimula ang karapatan ng iyong kapitbahay na makapagpahinga ng matiwasay. Hindi lamang sa mga eskinita nakatuon ang DILG. Mas papaigtingin ang presensya ng pulisya sa mga tourist spot, transportation hubs, paaralan, malls at maging sa mga nightclubs. Ang sapat na police visibility ay ang pinakamababisang panakot laban sa mga nagnanais gumawa ng masama. Maaaring itanong ng ilan, bakit ito ang inuuna sa halip ang korupsyon at kahirapan? Dapat natin maunawaan na ang gobyerno ay hindi pumipili ng lalabanan ng problema habang sinusugpo ang korupsyon sa mga opisina. Tungkulin ng DILG at PNP na siguraduhin payapa ang mga lansangan, hindi uunlad ang ekonomiya at hindi mababawasan ang kahirapan kung ang mga tao ay takot lumabas ng kanilang bahay. Ang Safer Metro Manila Plan ay isang paalala na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa simpleng pagsunod sa batas. Ang disiplina sa kalsada ay hindi lamang para sa kaayusan, gayon kundi para sa mas ligtas at mas magprogresibong Pilipinas sa hinaharap. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga, laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating iterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ng tsapa nilang narumihan, ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang
sabihin, murahin sila o sisihin. Ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag yung nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon. Ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Ika ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama. Pero di lahat katotohanan kung minsan hindi nyo pansin. Ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, Hindi lahat sila. bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama. Pero di lahat sila. Husgahan lahat ng mga alagad ng batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Dugo at pawis sa kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila. Mga kababayan, para din po yan sa kaligtasan ng bawat mamamayan. Pagpapakita po lamang na ang gobyerno ay seryoso na labanan ang kriminality at wala po silang palalagpasin sa lahat po ng gumagawa ng labag sa batas dito. Idaan po natin sa tamang proseso. Hindi po pwede yung allegation. Kailangan dinadaan sa tamang forum. Kaya po sana po mga kababayan, para po sa kaligtasan at katapayapaan ng ating bansa, makipagtulungan po tayo sa ating mga otoridad. Dahil ang iyong pakikipagkaisa, pakikipagtulungan, tungo sa kapayapaan at katahimikan ng ating komunidad.